Hello mga SSS pensioners! Alam nyo ba, every birth month o kada birthday nyo, dapat magawa ang importanteng bagay na ito. Yan ang ating pag-uusapan. Hello! Kumusta? Saan ka man nanonood? Sa aking YouTube channel o sa aking official Facebook page? Kumusta kayo ha? Maraming salamat mga ka-vlogs. Well, eto ha sa ating mga pensionado ni SSS. Alam nyo ba na kada birthday o every kaarawan nyo dapat magawa ang napaka-importanting bagay na ito? Well, ano ba ito? Ito po ang pag-comply ng Annual Confirmation of Pensioners or SSS AKOP. Marami pa mga hindi pa nakakaalam, lalong-lalo pa ang ating mga baguhang pensionado kung ano nga ba ang SSS AKOP. Ang AKOP po stands for Annual Confirmation of Pensioners. So ito po yung taunang reporting ng mga pensionado kay SSS para matukoy po ni SSS na buhay pa ang pensionado. Pangalawa, totoong tao ang tumatanggap ng pensyon monthly at sa totoong tao po na pupunta ang monthly pension, hindi na pupunta sa iba o sa patay. Kasi merong mga cases before na kahit patay na ang pensionado, tuloy-tuloy pa rin po ang pagtanggap ng pensyon. Kaya nga po ginagawa ang AKOP reporting every birth month o buwan ng kapanganakan. Well, para ba ito sa lahat ng mga pensionado? Ang sagot, hindi. Hindi naman, no? Kasi ang tinutukoy lamang ng Circular Number 2023-013, no? Yung Revised Guidelines for Annual Confirmation of Pensioners or AKOP program na circular. Well, para lamang ito sa ating mga pensionado na merong edad 80 pataas. O mga 80 years old pataas na magdiriwang ng kanilang kaarawan, every year po yan, no, ay kailangan nyo talaga mag-comply ng AKOP. Katulad ngayon, buwan tayo ng July 2026. Kung ang edad nyo po ay 80 years old pataas at magbe-birthday kayo sa buwan na ito ng July 2026, kailangan kayo, required kayo na mag-comply ng Annual Confirmation of Pensioners. So, every year talaga ito dapat ginagawa tuwing buwan ng kapanganakan. Well, ano ang mangyayari kapag hindi kayo nagko-comply ng AKOP every birth month? Well, ang mangyayari dyan, mapuputol ang inyong pensyon temporary. Temporary lang naman, no? Halimbawa, ngayong July, na kailangan nyo pong mag-comply ng AKOP tapos hindi nyo ginawa. Well, ang mangyayari niyan, baka wala kayong pensyon na matatanggap ngayong August or September. So, mababalik naman yan at ibibigay naman po ni SSS ang inyong mga buwan na hindi na bigay na pensyon pero kailangan nyo pa rin po magpa-AKOP. So, balik talaga tayo sa AKOP every birth month ha, mga 80 years old pataas. Kung kayo po ay retiree pensioners, total disability or survivor pensioners, dito ka man sa Pilipinas o nasa abroad, kailangan mag-comply ng AKOP. And yung mga dalawa po ang AKOP, dalawang pensyon ang tinatanggap monthly, kailangan dalawang AKOP report form ang kanilang kailangan isumiti kay SSS. So, maaari po tayong mag-walk-in sa pinakamalapit na branch ni SSS para magpa-AKOP o di kaya naman po video conference online para sa mga OFW nasa ibang bansa o di kaya naman po facial authentication. Online din po ito through SSS website mga ka-vlogs. So, agahan nyo na sa buwan na ito ng July na huwag nyo nang paabutin ang last day para siguradong makumply ang AKOP. So, every birth month po yan, every kaarawan, dapat magawa, dapat makumply para pensyon tuloy-tuloy, di mapuputol at protektado. Kaya ha, sa mga magbe-birthday sa buwan ito ng July, happy birthday mga ka-vlogs. Ang inyong komento at reaction sa balitang ito, bahagi niyo po sa comment section na nasa baba. Maraming salamat sa pagtutok. God bless. Mag-ingat mga ka-vlogs.